Supreme Court spokesperson Attorney Maidas Marquez, maaari raw ma-cite in contempt ang sino mang lalabag sa kautusan ng korte. Mismong Korte Suprema na raw ang nagsalita at immediate o agaran daw ang bisa ng temporary restraining order. May kopya na raw ngayon ng TRO, kailangan daw respetuhin ang desisyon ng korte. Hati naman ang opinyon ng mga mambabata sa pangsamantalang pagpigil ng Korte Suprema sa watchlist order laban sa mag-asawang Arroyo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nagkakaisa ang ilang senador tulad ni na Senate President Juan Ponce Enrile, Senador Chis Escudero at Senador Joker Arroyo na naaayon sa konstitusyon ng utos ng Korte Suprema. Ayon pa kay Senadora Miriam Santiago, magandang trabahong ipinakita ng kataas-taasang hukuman. The Supreme Court did a good job. That was an exhibition of judicial sagacity and sobriety. Si Senador Ping Lacson, na kilalang kritiko ng mag-asawang Arroyo, may mensahe pa sa dating Pangulo. Bon voyage. Hindi naman daw masisi ni Senador Franklin Drilon si Justice Secretary Laila De Lima dahil ginawa lang nito ang kanyang trabaho. Nakahanap din ng kakampi si De Lima kay Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay Estrada, dapat lang daw na huwag paalisin ng mga Arroyo dahil sa umano'y kasalanan nila sa taong bayan. Yung credibility ni Ms. Arroyo napakababa. Yung trust issue, malaking bagay yun. Umaasa naman si Senador Kiko Pangilinan na hindi ito samantalahin ng mga Arroyo na umalis at hindi na bumalik. Si Senador Alan Peter Cayetano may hamon sa mga Arroyo. If they didn't cheat, steal, and lie, huwag silang umiskapo muna at hintayin nila yung final decision. Pagdating naman sa mga kapwa-kongresista ni Congresswoman Gloria Arroyo, naniniwala ang mga kasama niya sa minorya na paalala ito sa DOJ sa mga ginagawa nitong desisyon. This should be a wake-up call to the DOJ that you cannot just make decisions like that without regarding what the law says. Dismayado naman ang ilan niyang kritiko sa Korte Suprema, gayon din sa mabagal umanong aksyon ng gobyerno. While we are disappointed with the Supreme Court, we are equally, if not more disappointed, dun sa naging mabagal na aksyon ng gobyernong Aquino sa mga kasong ito. Ipinaalala naman ng liderato ng Kamara na hanggang November 30 lang nila pinayagang bumiyahe si Congresswoman Arroyo. The travel authority that I authorized was up to November 30, end of November. Pero posible naman daw pagbigyan ni Belmonte si Arroyo kung hihingi ito ng extension. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Usap-usapan ngayon sa internet ang video ng pag-apak ni Juan Manuel Marquez sa paa ni Manny Pacquiao sa kanilang laban nitong linggo. Sinadya nga ba ito ni Marquez o aksidente lang? Ang paliwanag ng mga eksperto, tinutukan ni Steve Dailisan. Sa gitna ng pagmamaktol ng kampo ni Juan Manuel Marquez na ninakaw daw sa kanila panalo sa laban kay Manny Pacquiao, kumakalat ngayon ang videong ito sa YouTube at Facebook na nagpapakita ng umano'y maruming taktika ni Marquez. Hindi lang isa kundi 6 na beses daw itong nangyari. Ang bawat tapak tila tsumechempo sa pag-atake ni Pacman. Sa round 4 daw nagsimulang tapakan ni El Dinamita si Pacman. Naulit muli sa round 6, sa round 7, meron din sa round 8. At bago matapos ang round 12, 2 beses pang naapakan ni Marquez si Pacquiao. Sa mga komento, marami ang bumatikos pero meron ding nagsabing aksidente ang pang-aapak. Kadalasan daw nangyayari yung pang-aapa kapag yung magkalaban na yung tinatawag na southpaw o yung kaliwete at yung namang orthodox o yung kanan, kasi kung mapapansin niyo yung kanilang mga paa magkasaliwa. Kaya kung sino yung may mas mabilis na footwork, siya yung may advantage na makapang-apak. Pero bawal na bawal yan sa boxing dahil yung ibang mga magugulang na mga boksingero ang ginagawa nila, tinatapakan nila, tas itinutulak pa yung kanilang kalaban. Isa ring southpaw ang dating boksingero at ngayon trainer na si Erwin Gonzalez. Makailang ulit na raw siyang naapakan at nagulangan ng kalaban. Pag 3 beses na ginawa na nakita ng referee, automatic 1 point deduction sa mga judge niyan. Kung ipupus ka, sabay apak tapos na napakat, tapos bigla tinulak kang bigla, automatic tumba ka yan eh. Ay kung wala kang ensayo, tapos ng boxing. Pero para sa kapwa niya trainer na si Armando Pedimonte na isa namang orthodox at minsan na nakalaban ng kapatid ni Pacman na si Bobby na isa ring southpaw, sadyang aksidente raw minsan ng apakan. Hindi talaga miwasan yan kasi yung sa laban hindi na natin mapansin yung paa sa sobrang ilag natin.
Kaya minsan aksidente lang nangyayari yung ganun. Ayon sa isang boxing analyst at referee, malinis na panggugulang daw ang mga apa kung hindi mapupuna. Sa boxing kasi, tanging kamao lang ang maaring gamitin para makapanakit ng kalaban. At kung makikita ng referee, maaring warningan ng boksingero sa una. At kapag paulit-ulit, babawasan na ng 1 puntos. Mga 3 beses sa buong 12-round fight, I may call it an accidental stepping on the foot. Kung 6 times, siguro if not 3, if not 2 of those times, medyo intentional na sa tingin ko. Maaring nakatulong daw kay Pacman ang maganda nitong balanse kaya hindi na ininda mga pang-aapak. Pero sa daming beses nitong naulit, mainam daw kung tinawag ng Team Pacquiao ang pansin ng referee. Sana napansin nila yon. They should have advised Manny to at the very least, advise Manny to avoid that or tell the referee. Sa tingin natin, hindi naman natumba si Pacquiao, hindi naman siya na-outbalance doon sa the times na tinapakan ni Marquez yung paa niya. Wala pang opisyal na pahayag ang pound-for-pound king, pero sa tweet ni Coach Freddie Roach, sinabi nitong hindi naman nakaapekto ang pang-aapak sa pagkapulikat ng paa ni Pacman sa ika-4 na round. Normal lang daw magkaapakan, lalo na kung southpaw at orthodox ang magkalaban. Steve Delisa, Nakatutok, 24 Oras. Palalimin pa natin ang talakayan sa pag-apak kumano ni Juan Manuel Marquez kay Manny Pacquiao sa kanilang laban noong linggo mula sa Los Angeles, sa Amerika. Kausapin po natin si Chino Trinidad. Chino, magandang madaling araw dyan sa inyo. Umpisahan ko na ang pagtatanong, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Sa tingin mo at nung iba dyan kasama mo, okay, sinadya ba ni Marquez na apakan sa paa si Manny Pacquiao nung kanilang laban, Chino? Walang duda, Mike, na sinasadya yun. Kasi ang labanan ng isang kaliwete at saka sa kanan, ini-explain natin ng malinaw ito, ay bahagi ng bakbakan ng dalawang boksingero na magkabila ang mga stance. Kasi sa labanan ganito, bago mapunta sa balikat o sa mga kamay, ang kanilang pagkilos, yun muna ang foot position, yung pwestuhan sa paa. Kung sinasadya po ni Juan Manuel Marquez, yes, sinasadya yun dahil yun ang tanging paraan niya para manigate niya ang speed, yung power, matanggal niya ang rhythm at ang movement nitong si Manny Pacquiao. Whether legal siya o illegal, dahil nakakalusot, naging legal yung move na yun ni Juan Manuel Marquez nung Sabado kontra kay Manny Pacquiao. Okay, Chino, mukhang walang nakapansin, pati na yung referee, walang parusang nangyari nung linggo. Ngayon at merong ganyang klaseng video na pinapakita na natin paulit-ulit, may habol pa ba si Manny Pacquiao? Diyan, ngayon na tapos na ang laban at nagkaroon na ng desisyon, Chino? Wala na, hindi parang basketball to na hindi parang basketball, Mike, ito na kasabi natin na pwede mong iprotesta after the fact. No, hindi ganun siya. Dapat dun mismo, ang boxing kasi instantaneous dun mismo. In fact, ang video hindi pa ginagamit ng buuan para maging basihan sa untugan lang pero yung ganito natapakan, talagang ang dapat doon, gaya ng sinasabi ng mga analyst natin, yung boksingero o yung kanyang corner o yung mga nakakakita sa tabi ng ring ay ikinolang atensyon ng referee para napigil yung sabi nila pandaraya, actually mas panggugulang o style ng paggamit ng iba't ibang advantage nitong si Juan Manuel Marquez kontra kay Manny Pacquiao. At sa palagay mo, bakit naman kaya hindi yan rineklamo ng mga miyembro ng Team Pacquiao, Chino? Ako, tingin ko, simple, hindi lang nakita nitong lima-lima silang nandun sa tinatawag na corner. Kasi ang atensyon nila lahat nandito, hindi po sila masisisi dahil sobrang talim ni Juan Manuel Marquez na ang atensyon nila yung countering moves, no? Yung paano aatake, paano isisingit yung kanyang upper, yung kanyang mga kombinasyon. Hindi nila napansin yung paa. Now, si Manny Pacquiao pati napansin. Kasi si Manny, ganun lang yun, laro na laro yun. Hindi magre-reklamo, dadaanin niya lang sa malinis na paglalaro dahil tunay na sportsman ng laro ng boxing itong ating pambansa kamaong ito. Chino, yan bang si Juan Manuel Marquez, dati yung mga nakaraang laban niya, nakilala ba yan na gumagamit ng ganyang taktika o estilo sa laban, Chino? Yes, kung marunong ang nag-i-scout kay Juan Manuel Marquez, alam niyo na talagang estilo niya yan. Dahil from the old school, ang paggamit o yung pagtapak sa paa o yung pagkontra ng kaliwete papunta sa iyong side is one of the oldest tricks in the book. Ito ho ay ginagamit kasi tanda na ng sport itself. Ginagamit na ho ni Juan Manuel Marquez lahat.
gagamitin niya. Kasi hindi siya ganun kabilis, hindi siya ganun kalakas. Alam niya na kailangan humanap siya ng mga ibang paraan para mag-survive siya sa sport na ito ng boxing. Maraming salamat, Chino Trinidad.